Sardiya. Amen. Okay, so chapter 4, reading in verse 1, down in verse 11. Siling dari sa Ilonggo. Niyan si Jesus kipataklad sa Espiritu sa kamingawan nga sulayon sang yawa. Take note, kay diri ako magatutok mga kauturan sa sining statement. Niyan si Jesus kipataklad sa Espiritu sa kamingawan nga sulayon. When Jesus Christ lift up of the Spirit into the wilderness to be tempted, amen, of the devil, sulayon sang yawa. Kag sang nakapuasa siya si kapatan kadlaw, kapatan kagabi, sa ulihing gutom siya. Kag palapit ang panulay, kag nagsiling sa iya, kung ikaw anak sa Diyos, subua ining mga bato na mangin tinapay. Apang nagsabat siya, nasulat na, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tag sa kapulo na nagagawa sa baba sa Diyos. Yan, kindala siya sa yawa sa kanwang balaan, kagin pahamtang niya siya sa lipungan sa templo, kag nagsiling sa iya, kung ikaw anak sa Diyos, lukso ka, paidalom, kay nasulat na, magasugo siya sa iya manugtunda sa pagtatap sa imo, kag bayawon kanila sa ilang mga kamot, basi nga makasandad ang imo tiil sa bato. Si Jesus nagsiling sa iya, nasulat naman, dili mo pagsulayon ang Ginoo kay mo Dios. Sa liwat, gindala siya sa yawa sa isa ka bukid nga labing mataas. Kagin pakita sa iya ang tanan nga gingarian sa kalibutan kag ang ila himaya. Kanang siling siya sa iya, tanan ini nga butang ihatag ko sa imo, kung magyaog ka magsimba sa akon. Niyan si Jesus na siling sa iya, palayo ka Satanas, kay nasulat na, magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag sa iya lamang mag-alagad ka. Niyan ginbayaan siya sa yawa, kag gari karon ang mga manungtunda nag-abot kag nag-alagad sa iya. So magalingkod ang tanan, ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. Praise God. Hallelujah. So isa pa masigabong palakpak para sa Diyos. Every time na ating ipalakpak natin ang kamay sa buhay ni Diyos, mga kapatid, mayroong healing process. Amen. Mayroong healing process yan. Hallelujah. Yon ang sinabi ng isang preacher, Pastor Tomas. Yon ang kanyang sinabi, na may isang doktor ng kanyang pasyente, sinabihan niya na pumasok ka sa loob ng kwarto at ipalakpak mo ang iyong mga kamay within 10 minutes. So, sabi ng doktor, kasi mayroong healing process. Kapag ang iyong kamay ay iyong ipalakpak. Kung na-notice ninyo mga kapatid, ang mga masahista ang nagamasahe nila, o ginamasahe nila ang mga mga ugat sa aton mga kamot, kag ini siya connected sa sa aton nga heart, kag sa aton nga lungs, mga kauturan, kag sa ibang padira nga mga vital sa aton lawas, so that ng Bible ginakaman kita nga ipalakpak nato ng aton mga kamot kag magbugyaw sa tingog sa pagdaog. O clap your hands exclusively, no? O clap your hands, all ye people. Wala takot yung mga sapat. All ye people, and shout unto God with the voice of triumph. So, ang mga tao required it na magpamalakpak sa ilang mga kamot para sa Diyos. Amen? Kag magsinggit sang tingog sang pagdaog at sumigaw, hallelujah, na malakas tinig sang victory, mga kapatid.
the voice of victory, the voice of triumph. So verse 1, nakasulat dito mga kapatid sa Ilonggo, niyan si Jesus ginpataklad sa Espiritu. Then was Jesus led of the Spirit into the wilderness to be tempted of the tempter, of the devil. So, mayroong mensahe na aking natatanggap sa leading sa Espiritu ng ating Panginoon. Kasi mayroong nakasulat dito, sinulat ni Apostol Mateo, na si Kristo ay diniktahan ng Espiritu. Hindi po nakalagay dito ang word na Holy Ghost. Nakalagay dito, Espiritu. Pero, refers po ito sa Holy Spirit, mga kapatid. Ang lahat magsasabing Amen. Amen. So, Jesus Christ was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Tandaan po natin, followers of Christ, tandaan po natin, kung minsan, kung hindi natin alam, parang bias, no? Parang hindi makatao at hindi makadiyos. Kasi ang ating Diyos ay protector at siya ang nag-defense sa kanyang mga tao, pero kanyang inaalaw ang kanyang mga tao na makaranas ng mga pagsubok. Nakastate po dito na dinala si Jesus ng Espiritu. That is Holy Spirit. Dinala siya ng Espiritu sa wilderness. Para ano? Para sulayon. Para tintalon. Para tistingan. So, hindi po pwede na ang mga followers of Christ, mga believers ni Christ, ay hindi dapat maka-encounter ng pagsubok. Dapat tayo ay maka-encounter ng pagsubok. Hindi pwede na iwasan po natin ang pagsubok. Kasi nakasulat po dito na si Jesus Christ ay nilid ng Espiritu doon sa wilderness para ano? Para tistingan. Para subukan. Kung ano siya katatag, ano siya katibay, ano siya katindi. Ipapasa ko mga kapatid ang isang libro, Book of Luke chapter 22, reading in verse 31 to 32. Makibigay sa ating reader. Siguro si Starbia na lang. Starbia. Pakikuha. Pagkakita Santo. Luke 22, 31 to 32. Pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Simon, Simon, yari karon si Satanas nagpangayo sa inyo, nga ayagon niya kamo subong sang trigo. Apa nagpangamuyo ako tungod sa imo, agod nga hindi maguntat ang imo pagtuo. Kag kun ikaw magliso liwat, paligo na ang imo mga kauturan. Salamat. So si Satanas, hinihingi niya ang permiso kay Kristo, kay Jesus, na kanyang subukan ang kanyang mga apostoles. Kung si Ilonggo pa,
Pitistingan ta ang imo nga mga pinili ng mga apostoles, be. Testingan ta, be. Kung kasarang, no? Sabi ni Jesus Christ, Simon Pedro, hinihingi ni Satanas ang panahon na kayo ay subukan, kagaya ng trigo. Taan mo na sang sang humay nga ginayab. So ang magalupad palidon sang hangin amo nang upa. Ang magpabili na mo na sang pasi. So ang galupad palayo kung nga wala unod, aluka ba, muna ang ginapalid sang hangin. Pero ang may unod hindi na siya mapalid. Maano na siya, mahulog lang na hindi magpalayo, hindi magupod sa hangin. Pero ining mga upa, ining mga aluka ba, mapalig sa hangin. Muna gina ang kasimple nga analogy ni Jesus Christ nga kung tunay ka nga pasi, humay ka, trigo ka, hindi kagit mapalid. So kung sulid ang imo nga pagtuo sa Dios, sulid ang imo dedikasyon sa Ginoo, kung may mga mabaskog na hangin sa pagtilaw sa imo, hindi ka basta-basta mapalid. Masiling ka na mapalid, hindi ka na makita simbahan. Hindi ka na makita sa mga buluhaton sa Diyos. Hindi ka na makita sa prayer meeting. Hindi ka na makita sa mga soul winning. Hindi ka na makita mga kauturan nga nagapamati sa pulong sa Diyos. Why ka na nag-attend sa mga lecturers, mga kauturan, or sa mga lecturation site. So, hindi ka na masapwan dira. So, napaalid ka na kung nga ikaw upa. So, tistingan gid. So, makita na kundri at hang nga sa verse 1, mga kauturan, even the Lord Jesus Christ Himself, mga kauturan, ginlead sa Holy Ghost. Ginlead sa mismo, mga kauturan. Pasiling kita nga ginlead sa Spirit, tiara siya sa human flesh. That's why ang nagalid sa iyang Holy Ghost. So amo na sang Dios mga kauturan nga magkadto sa wilderness kag sulayon sang yawa. Kita mo ginaalaw sa Dios si Daniel nga isulod gid sa lungid or sa buho. Ngara dira ang mga gutom na leon. Ginaalaw gina sa Dios. Ginaalaw sa Dios si Shadrach, Meshach, and Abednego nga itakbong gid sa hurnuhan nga nagadilaab ang kalayo. Inalaw din sa Diyos mga kauturan nga ang ginasakyan ni Apostol Pablo pakadto sa Rome halin sa Jerusalem nangin pinariso sa mga kauturan kag ginalaw sa Diyos ang bagyo nga magwasak sa iya sakayan para nga makalabot siya sa isa ka isla nga ginatawag Malta. See? Apostolic, hindi po pwede na hindi po tayo makaranas ng mga pagsubok. Amen. After sa mga pagsubok, ito ay nagdadala ng tibay, hallelujah, sa ating pananampalataya sa Diyos. According in the book of James chapter 1 verse 3, mga kapatid, pagkatapos na ikaw at ako ay masubukan, magkaroon po tayo ng matatag na panampalataya sa ating buhay na Panginoon. So kung walang pagsubok, ay hindi ka magiging matibay sa iyong
faith, pananampalataya mo sa Diyos. Kung walang pagsubok, so, ating pasalamatan kapag mayroong pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya hindi po pwede na hindi po tayo i-allow ng Panginoon na makaharap ng mga klasik-klasing pagsubok. Ang lahat magsasabing Amen. Hindi po pwedeng after sa water baptism in Jesus' name, after receiving the Holy Ghost, which is Holy Ghost baptism, mga kapatid, ay hindi ka makaranas ng pagsubok. Kapag mayroong pagsubok, privilege po natin yan na ating mapakita kung gaano po natin kamahal ang ating Diyos. Kapag wala ka ng bigas, kapag wala ka ng pera, kapag wala ka ng trabaho, kapag wala ka ng asawa, kapag wala kang anak until now, mga kapatid, diyan ka makikita at yan mo mapakita sa Diyos. Privilege mo yan na mapakita mo na ang Diyos, hallelujah, ay tunay na ang paglilingkod mo sa Kanya ay tunay at tapat, mga kapatid. Sa nubihanay, kung wala stay, hindi may baluan ang tuhod nga gugma. Sa mag-asawa, kung wala stay, hindi may baluan ang tuod nyo nga gugma. Genuine love. Dapat mayroong pagsubok. Sa ministry, kung ikaw ay isang pastor, mayroong mga pagsubok dyan na darating sa ministry mo. Inaalaw ng Lord yan para mapakita mo kay Satanas kung gaano mo kamahal ang ministry ng Lord. So lahat po tayo ay nakaranas ng mga pagsubok. At tandaan po natin, walang pagsubok na hindi po natin makakaya. Kasi ang kasama po natin ay Diyos. Directly speaking, tinalo ni Jesus Christ si Satan at hindi siya nakaarte sa Kanya. Hindi siya nakaporma sa Kanya. Tatlong pagsubok, tatlong weapon, tatlong devices na hawak ni Satan, na kung ang Diyos magmanifestar sa laman, ito ang aking gawin sa Kanya. Ito ang aking preparasyon if the Lord manifested into flesh. Ito ang aking weapon. Ito ang aking devices. Tingnan ko lang kung makakaya niya ang aking sandata. Diba? So ang ating i-encounter or ang ating harapin sa mundong ito, tatlo lang. Pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Yon ang sandata, weapon ng kaaway, na tayo ay namumuhay sa mundong ito. Pride of life. Lahat po tayo mayroong ego. Lahat po tayo mayroong pride. At subukan ang iyong ego. Subukan ang iyong pride. Dapat ang ating pride ay sa tamang lugar. Mga kapatid.
Ano ang ibig sabihin mo, Pastor, na ang pride ay sa tamang lugar? Kagaya nito, hindi ako makadala ng salita ng Diyos kapag wala akong pride. Pero itong pride, mga kapatid, ay nasa tamang lugar. Ha? Proud na proud po ako na ako ay isang pastor. Sabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed to preach the gospel of Jesus Christ." So, ang pride, mga kapatid, ay itama po natin. Amen? Amen. Walang tao na walang pride. Baliw lang ang tao na walang pride. Kapag normal ka, mayroon kang pride. Oh. So kung suyaan ka, galain buot mo, kaya may pride ka mo. Oh, hindi ko waywaay ito man. Pigaw ito makanta, pigaw ito mag-speaking. Dahil yung buot mo nga man, may pride ka. Pero kung ang pride mo, ibaba mo sa tubang sa Ginoo. Kahit na mayroon kang pride, pero binaba mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, binaba mo yung sarili mo. Ha? Nilagay mo ang iyong pride sa tamang lugar. Lahat magsasabing amen. Okay. So, klaro po dito na dinala ng Espiritu si Jesus Christ doon sa wilderness, sa Kamingawan. Anong purpose? Para tintalon. Grabe, no? So, sining sa Bible, si Jesus Christ nagpuasa. 40 kaadlaw, 40 kagabi, kan si Jesus Christ gigutom. So dito siya nagpuasa sa mga isolated na lugar. Mga isolated na lugar. Hindi masyadong mayroong mga tao. Lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao. So doon si Jesus Christ, mga kapatid, nagpuasa. He had fasted 40 days and 40 nights. Afterward, the Bible said, he was hungered. Gutom siya. Kag sa dira naging gutom siya, kay dira siya ginbutang sa Dios ang iyang nga human flesh, gindaldal sa sang espiritu sa sina nga lugar para kadtuon siya sa demonyo. Kag ang nagpalapit sa iyang mga kauturan, ang leader gid si Lucifer, gingkadtuan siya. Pagkahibalo niya nga gutom si Jesus Christ, iya dayon gintintal sa pagkaon. Pero ang formula, wrong, hindi insakto nga procedure. Kay siling niya, kung ikaw anak sa Diyos, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, subuin mo, utusan mo ang bato na magiging tinapay. Utusan mo ang bato na magiging tinapay. Command the stone become bread if you are the Son of God. Ano ang sagot ni Jesus Christ sa kanya? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ang Panginoon, mga kapatid, nagsasabi na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi
sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Pamatiin, bisan maka-experience kita, kahit na kung minsan nakaranas po tayo ng gutom, pero hindi po yan dahilan na tayo ay aatras sa ating pagsamba at paglingkod sa Diyos. Kahit na tayo ay gutom, mga kapatid, pero hindi po yan dahilan at gamitin po natin dahilan na tayo ay tumalikod sa Diyos na buhay, na ating pinaglingkuran sa ating mga buhay, kapatid. So hindi po yan dahilan at hindi po yan natin gamitin na dahilan na tayo ay tatalikod sa Kanya. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay. Ang ating buhay, mga kapatid, una sa lahat, ang salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Binuhay po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Balansyado, kapatid. Balansyado. So ang ating kinakain, dalawa. Natural food and spiritual food. So ang natural food, ito ang ating ginagamit, ang ating bibig. Sa spiritual food, ang ating tainga. Ating ginagamit, mga kapatid, na tayo ay kumakain sa mga spiritual na mga pagkain. So ang sabi ng Panginoon sa kay Satanas, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ipalakpak po natin ating mga kamay ulit sa Kanya, mga kapatid. Napakaganda ang sagot ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kay Satanas. So, pangalawa, kasi mayroong hinahanda si Satanas na tatlong pagsubok na kanyang hinahanda na kung si Kristo, ang Panginoong Espiritu, ay magkalaman. Yun ang kanyang tirada. Ang kanyang preparasyon. Sa una-una ni Satanas, i-give up, digiti mo. Hindi na siya mag-agi sa sakto ng proseso. Kay ang mga bato, himuon yung malang tinapay. Ito, kapasayon malang, no? Oh. Ang bato, subong niya makauturan niya, kinasuyo. Kinatunaw. Gusto ka magdato. Gulpya ka. Okay? So, ligya ka siya po, patindog ka simbahan. Ligya ka siya po, dasi ka kwarta, bakal ka mga Bible, bakal ka instrumento, bakal ka bangko, bakal ka, dasi kwarta, prolong ang prosedyo. Unang gusto ni Satanas nga ma-receive mo ang blessing, pero sa mali na paraan. Nasawa mo siya, pero gintutukan mo siya bla. Nasawa mo siya, kay ino mo sa akin, corner, gingayuma, ginlumay, sa maling paraan. Ano pa? May ano na, may tinpret, may brainwashing, sa maling paraan. So, gutom si Jesus Christ. So, sinabihan niya si Jesus Christ ni Satanas, gawin mo,
utusan mo yung bato na magiging tinapay. Ano lang? Automatic ba? Instant. So, mahilig si Satanas ng instant. Yung mga instant, pahamak yan. No? Instant noodles. Instant coffee. Diba? Ano pa? Instant coffee. Instant coffee. Instant baby. Instant baby. No? Hindi na, ano na, naka-base sa insaktong procedure, kapatid. Instant baby. Oh. Di ba? Wala nang kasal-kasal. Okay? Instant. Automatic. So, ganon, mga kapatid, ang gusto ni Satanas na mangyari sa atin. Hindi na tayo dapat mag-base sa eksaktong proseso sa pamaagi sa Ginoo. Nga, ipaagi pa kita sa Diyos sa katutong-tutong, ipaagi pa kita sa Ginoo makauturan sa pag-atindar sa mga bulwaton, ipaagi pa kita sa Ginoo nga magserbisyo kita sa iya nga campsite para sa Brother Erwin, no? Nga magatindar ka pa sa mga bulwaton sa Ginoo, mga wala na instant blessing, mga kapatid. So hindi na dapat nga mag-ano ka pa da, mag-agi ka pa da, maghimo ka pa sina, kundi instant na. Kita mo, walang kahirap-hirap, walang kapawis-pawis, ikaman mo lang, yung bato ay magiging tinapay na. Pwede gawin ng ating Panginoon. Ha? Many times, sinabi ko ito sa inyo na ang Diyos ay gumawa ng langit at ng lupa. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ating nakikita at ating hawakan. Kahit tayo, bilang tao ay ginawa ng Diyos. Bato pa kaya na hindi niya magagawa na magiging tinapay, kapatid? Ha? There is no thing it's hard for God. Mayroon ba? Nothing is too hard for God. Walang bagay, kapatid, na hindi magagawa ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay ay napakasimple lang sa Kanya. For with God, nothing shall be impossible. Lahat ng mga imposible ay magiging posible sa Kanya. Kasi ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Hallelujah. Pero hindi gusto ng Panginoon na instant blessing, kapatid. Mayroong talagang proseso. Nakasulat sa Biblia na ang Diyos, mga kapatid, ay tayo ay dapat maghintay. We learn to be wait. Learn to wait. Amen. But we that wait upon the Lord. See? But he that wait upon the Lord. Dapat tayo ay maghintay. So hindi sa simpleng paraan, kapatid. Ha? Bago ang mga Israelites magkaroon ng magandang bahay, bago po sila magparami ng mga hayop, bago po sila magkaroon ng bulawan at pilak, bago po sila magkaroon ng mga magandang pamumuhay doon sa Kanaan, dapat po sila magsumikap. Dapat po sila makaranas ng mga pagsubok sa kanilang journey, sa kanilang paglalakbay. Within 40 years, mga kapatid, hindi po yan
biro, 40 years na hinintay ni Caleb at Joshua, mga kapatid. Mula sila sa Egypt, na sila ay lumalakbay papuntang Kanaan. Hindi po yan biro ang 40 years. Pero hinintay nila ang tamang panahon. Amen. Hindi po pwede makauturan na kapatid na buhusan ka ng Panginoon na maraming biyaya na hindi ka maka-encounter ng mga pagsubok. Hallelujah! Ang Diyos nga dinala ng Espiritu doon sa wilderness para subukan ng demonyo. Kita pa kaya? I-exit mo yung sarili mo sa mga pagsubok? No way! Harapin po natin ang mga pagsubok. Harapin po natin ang mga challenges. Sapagkat sa mga challenges, doon natin mapakita sa Diyos na siya ay minamahal po natin. Hallelujah! Praise God! So, pagkain, maraming mga believers, mga kapatiran na umatras sa kanilang paglingkod sa Panginoon dahil sila ay gutom. Walang makain, umatras sila. Pumuntang Japan, pumuntang Taiwan, pumuntang Amerika, na kung saan ang sulok ng mundo. So iniwanan nila ang kanilang trabaho sa kingdom of God, sa kingdom ng Panginoon. Iniwan nila kahit sila ay mayroong dapat gawin sa ministry ng Panginoon. Importante po sila, pero mas importante sa kanila ang kanilang mga ambisyon. Dahil po sila ay gutom. Sa Bible, si Esau, pinagbili niya, mga kapatid, yung birthright niya. Si Noemi at si Elimelech, iniwan nila yung lugar sa Bethlehem at pumunta sa lugar ng Moab. At namatay si Elimelech, si Malon at si Chilion. Ang natira ay si Noemi na lang. So, payag si Abraham na asawahin ni Pero ang kanyang asawa na si Sarah kahit sila ay gutom. Dahil po sila ay gutom. Grabe, no? Kinain ng ina ang kanyang anak, kasabay ng kanyang kaibigan, umari, at sila mayroong agreement na kakainin nila ang kanilang mga anak sa lugar ng Samaria dahil sila ay gutom. So maraming mga apostolik, mga kapatid na umatras sa paglingkod sa Panginoon dahil sila ay gutom. Nakaranas lang sila ng gutom pero hindi sila namamatay at ang hawak ng ating buhay ay ang Diyos. Wala problema kung makabakyang na gutom, di man tagapon mapatay. Pwede din napatay si Moises 40 days and 40 nights doon sa bukid ng Sinai. Walang tubig, walang makain, mga kapatid, within 40 days. And 40 nights, ganun din si Jesus Christ.
Kahit tayo ay nakaranas ng gutom, mga kapatid, kapag ialaw yan ng ating Panginoon, hindi po yan dahilan na tayo ay atras sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kahit na tayo ay gutom, ay hindi po tayo namamatay. Kapag umatras ka dahil sa gutom, doon ka mamamatay. Ano nangyari kay Elimelech? Kay Malon at sa kay Chilion. Iniwasan nila yung gutom sa kadahilanan ng kapatid na hindi sila gusto ay mamatay. Doon na sila ay namatay. Iwas sila ng iwas ng kamatayan. Lumalapit sila sa kamatayan. Kapag iwanan mo yung lugar na kung saan ka inilagay ng Panginoon, yun ang kalooban ng Diyos. Kapag iwas ka ng iwas, kapatid, walang pagpapala na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka papalain ng Panginoon, kapatid. At yun ka pa sa Diyos. Tingnan nyo ang prodigal son. Iniwanan niya yung kanyang lugar, yung kanyang ama, at pumunta sa malayong lugar. Mayroon siyang napakaraming biyaya sapagkat ginawa niya ang kanyang parte. Anong nangyari? Kasi wala na siyang guidance. Wala nang Holy Ghost na nagre-remind sa kanya kasi wala na siya sa lugar ng kanyang ama. So, ubos lahat. Kanyang pinapangarap sa kanyang buhay kasi siya ay gutom. Mga kapatid, namamatay na siya sa gutom, nakalipungan na siya, nagkakulaps na siya. Inhandom niya nga may tao na maghatag, damog sa baboy sa iya, isang damog lang sa baboy. Pero siling sa Bible, bisan damog sa baboy, wala sin tao na naghatag sa iya. Gidumilian pa siya. Niya, mas payo pang baboy, pagkaunon, mapartahan pa, ikaw hindi. Kanogo ng baboy mapatay. Pero kaya mapatay, hindi kami manugunan, hindi kaya maportahan. Ang problema pa kami gani, kaya mangita kami lumon. May patay lang ang tao, mga kauturan, kinabligyan sa merkado. Pero mga baboy, itong mga patay, mga kauturan, bligyan sa merkado, damok bakal. Damok ang natabo. Kung mapatay ng baboy, lang alam pa niya ihawon. Hindi pa ni tayo na mapatay ng baboy. Isig ka, pakaunon sa iyo, ipakaon sa mo, no way. Ang baboy, way pagkaon ng baboy. Di naka-decide sa mga kauturan, balik siya amay. Maka-experience lang tama kauturan, daway ng bugas. Amo na nang ato na po niya, daway ng bugas. Pero ka-experience ka mo nga may nakamubugas out. Daway na kwanta. Yan ang experience ka mo, wala ka mo kwanta, how? Di ko magpati yan, wala ka mo yung kwanta. Di kaya magpati, wala ka mo yung bugas. Gaurot, higit lang. Nakoy. Daw na. Daw. Siling sa mga apostoles, Ginoo, at tulog ka ng tulog. Mayroong bagyo na malakas. Ikaw ay tulog ng tulog, palatulog. Wala ka kabalaka. Wala kang concern na tayo ay mamamatay na. Kasi sa Bible, ang sakayan, kinasudlan na sa tubig. Ang tubig kasulod na sa sakayan. Din sa Bible, ang sakayan daw malunod. Daw malunod. Kung dabong ka na mga pagsubok, marami ka na mga pagsubok, marami ka na mga pagsubok sa iyong mga buhay, mga kapatid, parang i-give up mo na ang iyong paglingkod, ang iyong pagsamba sa Panginoon. Para ka nang malulunod. Parang lang.
Daw ba? Hindi ka manunod. Akala mo lang yun. Malulunod ka, pero hindi ka malulunod. Walang bagyo, kapatid, na makapatay sa inyo. Yung sa mga apostoles, mapatay ka na. Oh, wala bagyo na makapatay kay Jesus. Wala sang bagyo na makapatay sa ila. Ang makapatay kay Jesus Christ, lansang. Yung design sa Ginoo nga makapatay sa iya, lansang. Para may lansang. Oh. Yung design na sa Ginoo, makauturan, nga mapatay ka sa sakit, muna saan, hindi kayo mapatay tungkol sa problema. Hindi ka mapatay tungkol sa pagtilaw. Yung design kita sa Diyos ya, nga mapatay sa normal na kamatayon. Nga kung may nata ginawa, ang description ganit sa Diyos sa ato, sa Bible, nagkatulog lang. Hindi ko nagatulog lang, pukawon na ta. Kung sigano, sa totoo lang ito ya, hindi kita yan mapatay. Sa physical, sa normal, to patay, daw patay. Pero sa Diyos siya tulog. In other words, kung natin padalong-daluman sa panitindi mga kauturan, huwag kita galiya kamatayan. Kasi ang description sa Biblia para sa atin, na tayo ay parang natutulog lang. At pagdating ng panahon, sa tamang panahon na ang Diyos ay ipakita niya na ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, gisingin na po tayo ng Panginoon. Kasi isura din kalugan. Naman ko yung pag-ulay. Ang video. Anak mo yung Tagalog o tanaw ba? Tagalog ka, Pastor. Pero isura. Nahirapan ako sa kalisod, mga kapatid. Pero okay lang. Talings ni tanan. So lahat ng mga ngaral ay dapat magtatagalog. Amen? Praise God. Okay. So, verse 1, chapter 4, ulitin ko. Ang Panginoon na si Kristo Jesus ay dinala ng Espiritu, which is the Holy Ghost, doon sa wilderness para subukan kung ano siya katibay sa kanyang layunin na siya ay, hallelujah, ang kanyang plano ay mamamatay, mga kapatid, sa cross ng Kalbaryo. So, sa kanyang mga pagsubok ni Satanas, mga kapatid, yun sana ang hindrances na hindi maangkin ng Panginoon Kristo Jesus ang kanyang plano na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pero, mga kapatid, na-overcame ni Jesus Christ lahat ng mga pagsubok na hinaharap niya or hinarap niya sa harapan ni Satanas ay kaniyang mga kapatid ay na-overcame. Pangalawa, dinala siya ni Satanas sa pinakamataas na templo. Sa pinakamataas na templo, hindi sa pinakataas na bubong ng bahay or building, mga kapatid. Doon sa pinakamataas na templo. Templo, no? Templo dito. Temple. Doon sa simbahan o templo. Doon sa dinala ni Satanas sa taas. Bakit doon siya dinala? Hindi sa building, hindi sa bubong ng bahay. Kung mayroong building, hindi lang templo, doon sana siya dinala ni
ni Satanas, pero bakit dun sa templo? Oh. Hindi pwede mga kauturan nga mapatay ta sa problema sa pag-alagad natin sa Dios. Sa totoo lang, ining templo, amo niya nga aton nga ministry, dire kita makauturan nga gawali, dire kita kasimba, nga pangalagad sa Ginoo, makauturan, ining templo, nagrepresentar ini mga kauturan sa mga trabaho naton sa Dios. Ha? So sa mataas mga kauturan na porsyon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, no? Dapat mga kauturan, hindi kita mapatay. Hindi kita mapatay. Kaya may mga tao nga nagkatrabaho na dito sa Japan, dito sa daing ng mga lugar, mga kauturan, sa Saudi, sa Kuwait, sa bisan diin, mga kauturan na lugar. Wala na sila nakabalik. Dito na sila ginpamatay ang iban. Oh? So, ang demonyo, gusto niya makauturan nga si Jesus Christ, mapatay siya dito sa templo. Doon pagwaon niya lang mga kauturan nga siyempre siling niya, kung ikaw anak sa Diyos, lumpat ka. Di sa templo, gid. Di pagwaon niya, makauturan sa mga tao nga si Jesus Christ, frustrated, stress, desperate. Ha? Mayroon siyang kabiguan. Kasi doon sa templo. Dapat kapatid, hindi po tayo mag-suicide. Kung makaranas po tayo kapatid ng mga pagsubok na hindi basta-basta, nag-aapoy ng mga pagsubok na ating daranasin kapatid sa ating paglingkod sa Diyos, ay hindi po tayo dapat mag-suicide. Ha? Doon ka na sa tuktok, doon ka na sa itaas, doon ka na sa mataas na porsyon, doon ka na sa mataas na antas sa ministry. Oh? Dayon ang balyan lumpat, ipabalikon niya kas dalom, dapat maintain kas babaw. Ang imo relasyon sa Dios dapat maintain. Ang imo nga faithfulness dapat maintain. Ang imo dedication sa Dios dapat maintain. Kung ato ka na sa ibabaw sa templo, ha? Ara ka na makauturan sa pagpakamaayo sa Dios, kay templo daw, yung dalag sa templo. Ang nag-bless sa ato, makauturan ang Diyos. Kung kita magtrabaho sa templo, sa buluhaton sa Diyos, sa kingdom of God, i-bless kita sa Diyos, ibutang kita makauturan sa babaw. Kag hindi pwede makauturan ang magsarurot ka padalong. Ato ka na sa babaw, palumpato niya ka? No way! Kung pastor ka na, asumo man na mabalik ka makauturan, ha? Sa worker. Halimbawa, pastor ka na, mabalik ka pa, ha? Kay, mabalik ka sa stasyon, pero kay Brother Erwin, si Brother Erwin, gasugod pa lang siya, gasugod na sa ministry mga kauturan. Kaya ang Diyos may plano na siya kabuhi. Imo na siya nga debater mga kauturan. Imo na siya nga lecturer. Hallelujah, praise God. Di dapat makauturan, magsugod sa dalom. Bago ka makapunta dun sa taas, magsimula ka sa baba. Amen? Oh. Di karon kung nara ka na sa babaw, ang plano sa yawa, pasaruruton na kapadalo. Pabalikon na tas dalo. I-demote ka ka. Pero hambal sa atong Ginoo, hindi mo pagtintalon ang Diyos. Satanas palayo. Amen? Amen.
Yun bang sinabi ni Jesus Christ? Yan, gindala siya sa yawa sa banwang balaan. Balaan, no? Holy Temple. Holy Temple. Kag ginpahamtang niya siya sa libungan sa templo, kag nagsiling sa iya, kung ikaw anak sa Dios, lukso ka. Di ba? Grabe, no? Palumpaton niya si Jesus Christ, pahikugon niya. Ara ka na sa balaang templo, Holy Temple. Gagamitan na sa versikulo ng application hindi amo. Muna sa kung nara ka na sa babaw, operasyon na, hit ka na sa organization, para sa akon mga kauturan, dapat magpabiling ka sa insaktong pagtudlok sa tulong sa Diyos. Book of Psalms 12:6, no? The words of the Lord are pure words, purified 7 times. The word of God is pure. The word of God is good, righteous, and holy, perfect. If a man use it lawfully, if a man use it properly, no? There are a lot of people desiring to be teachers of the law, but they could not understand what they say, no? So the word of God is pure. So kapag nandun ka na sa tuktok, Holy Temple, ginamit ni Satanas yung word of God. Pero mali yung application. Sa versikulo, just in case, kung matumba ka, ang manulunda sa Diyos, mag-lift up sa imo. Just in case matumba ka. Pero ang versikulo maging gamit ya, kay Jesus Christ makauturan, palumpa, pa-suicide, lang-alang nag-suicide, kalwason ka pa sa manulunda. Pero sinabla, ang Diyos gamhanan, ang Diyos makahimo sa tanan nga butang, abisan sino nga magtuo sa iya. Kung mapatay, mabuhi, kag abisan sino nga magtuo sa iya, hindi na gid mapatay, wala wisdom, dayon ang imong interpretasyon sinang bersikulo. Ang kalatabo na gitang news na gani, pastor, bilog yung congregation, nag-inom hilo mga kauturan, kasi hindi tayo mapatay, may pagtuo sa word of God. Nag-inom hilo, urot sila patay. Lain ang application nila sa versikulo, mo man ang demonyo makauturan. So kung ara na ta sa tuktok, doon na ta makauturan sa itaas. Ha? Parehas sa akon, hindi na ako magpinataka sa akong pagtudlo, kumong ako ng leader, kumong ako ang head, kumong ako na ang pastor, kumong ako ng leader, ang tanan na ihambal ko, makauturan sundon nyo, magtuon ka mo sa pulong sa Diyos. Hindi dapat ma-abuse ang leader, ang word of God. Kaya mo nang hambal sa yawa, ari versikulo, luwason ka sa imong manlunda, lukso ka. Doon na sa saitas. So siling ni Jesus Christ, Satanas palayo. Muna ba sa Satanas gani? Hindi ka na magdikit sa iya kay Satanas na. Amen. Hindi ka na makumpiyansa. Tabubon mo gid, resist the devil. Basta devil na sa resist. Pero ang iba niya, basta devil ka gwapo, kag devil ka papa, come in. Instead nga come out, get out, i-resist mga kauturan, i-welcome. Instead nga resist the devil, receive the devil. Di ni Jesus Christ, Satanas palayo. Sa Satanas, tabuga mga kauturan. Amen? Sa garilyo, in Jesus' name. Ilimnon, tuba, kanduay, suktong, in Jesus' name. Palayo, Satanas. Palayo, panulay. Patunga puti.
Laya nga dahon. In Jesus' name. Amen. Mga babae gusto maglalaki. In Jesus' name, balagyago. Mga lalaki gusto man nga magbabae. Ay nano, nakita mo magbabae ka mo. Review ka inyong mga feelings. In Jesus' name, panulay palayo. Amen. Pangtatlo, gindala naman si Jesus Christ sa Mount Everest. Hindi Mount Everest. Sa mataas gid nga bukid. Mas taas gid nga bukid. Kaya man ginambal mo na nga bukid. Basta pinakataas. Sila ito guro nga lugar. Pinakataas. Naging palantaw ang tanan ng mga butang. Ang wealth, ang kapangyarihan, ang bahandi, ang katahong sa palibot, pinpati. Biting mga kauturan, gambol lang. Kasi natong gambling, gambol. Di ka na yun sa Satanas. Yan tayo, kita mo na. Ini tanan, ihatag ko sa imo. Pero, ara na. May harap lang exchange. May negotiation. Ihatag ko ni, pero simbahan ko. Magyaog ka sa akon, magapa ka, mag-bow down ka, kag mag-worship sa akin. Grabe sa panas. O pili man ka, pili, realidad din. Okay? Iwanan mo yung ministry mo dito sa Pilipinas. Punta ka sa Japan, punta ka sa Hong Kong, punta ka sa Europe, sa mga lugar na maraming pera, doon ka. Pero akatumbas ang kapalit. Ang salvation mo, ang kaligtasan mo, ang paglilingkod mo, ang pagsamba mo sa Diyos. Yun ang kapalit. Mawawala. So ipagbili mo, ipagpalit mo, isip-isip. Kasi si Jesus Christ ara sa pagkatawunon. Ang tao gadiman, ang flesh gadiman. Sino nga tao man nga way gando magmangaranon man? Di ko yung magpati. Tanan kaya gusto magmangaranon. Kaya nga kung damo ta kwarta, klase-klase ng mga vitamins, klase-klase ng pagpaputi. Amen? Pagsilinga, ipatay ko kong ipon ko, ipatay ko kong islo ko, ipatay ko kong ilong ko, ipatay ko kong dulunggan ko, ipaliwat ko tsura ko, ipaliwat ko ang puwet ko. Lahat. Marami ka ng pera eh. Ipakuha ko ang aking buyon, mga fats ko. Mayroong trabaho doon. Ang aking monthly salary dito, hindi makatumbas, makatumbas. Siling ni Pastor Junadik Magsilog, ang akong monthly salary dire. Isa lang kabuwan. Isang buwan lang doon sa dito ganit. Isang taon dito na salary na kikitain ko isang taon doon sa Canada, isang buwan lang. Pili.
Amo nang yawa, mga kauturan, may ano na, kung sa kan pabla bidding. Isip-isip. Ang imo abilidad, ang imo nga talent, mapartahan ka. Nami ka maghambal, nami ka mag-speaking, nami ka mag-sales talk, nami ka mag-public speaking. Kanugon lang utukan ng pastor, hindi na makakanta. Kaya may time pa tanin na mudamo ka nga mensahe mo, galing kaya alas 2:13, no? May na po time. Ligtahon mo na lang siling ni Jesus Christ, nasulat na. Simbaha ang imo Diyos, kag sa iya ka lang mag-aanan. Una, habang tayo ay nabubuhay, kay Kristo lang po tayong magsamba at maglingkod habang buhay pa tayo. Hindi po tayo dapat masisilaw sa makamundong mga bagay, hallelujah, na ating nakikita. Hindi po tayo nasisilaw dyan. By the truth, unseal it now. Kahit pangit sa paningin ng iba, gwapo naman ako sa paningin ng Diyos. Amen. Grabe ng mga ugot, no? I-encourage mo na lang kagalingon mo. Okay? Mahirap sa tingin ng iba, pero ako ay mayaman sa pananampalataya sa Panginoon. So, tindog na kamo kung sangkon, prihanan nato ni, taas na tayo ang oras. Ginoo, salamat din sa tagsa ng mga pulong ang munatunan sining adlaw Dios. Nabisan ikaw sa tugalit na panahon, dindaldal ka sa Espiritu, nagindala sa wilderness, natintalon sang yawa. Lord, hindi kami mag-atras, hindi kami magtalikod sa mga pagsubok. Kaysa mga pagsubok sa mga pagkilang, dra kami gabakod, dra kami gapag-on sa amon pagpagrelasyon dara sa iyo. Lord Jesus Christ, itugot ang mga butang na pinaagi sina o Diyos mahimaya. Ining mga pagsubok na amon at ubangon Ginoo, pinaagi sina o Diyos mahimaya ka. Pagpatimpong naman o Diyos ang imong ngalan, pinaagi sina. Ginoo, salamat din sa tagsa mo ka mga pulong, Ginoo. Magtuon kami sa pagulat sa insakong panahon. Kaya ikaw ang Diyos may preparasyon sa tanan. Hindi ka o Diyos pumol kag hindi ka bulag, hindi ka patay. Hindi ka unrighteous ka nga malipat sa mga tao nga nagtrabaho upod ang ilang ugma tira sa iyo. Ang amon mga kahagok, mga pagsakripisyo, hindi ini o Diyos magingkawang tira sa iyo. Pusa o Diyos, salamat sa imong pagbigkon sa amon, sa imong mga pulong. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming buhay, Panginoon. Kung wala ka, kami ay mamamatay. Ikaw ang aming oxygen. Ikaw ang aming pag-asa. Initanan ng Diyos, kinasali ka kinatungyan. Sa imong buhing pangalan, Kristo Jesus, among Diyos ka manuluwas. Sa liwat ang tanan magasiling. Amen. Magpungko ka mo, kag inay na lang